Mga kabunyog, mga kababayan, maraming nagtatanong sa akin, "Attorney, ano na bang update sa kaso talaga ni Joel Villanueva? Ano bang nangyayari do'n?" Kaya, ah, ah, pag-usapan po natin 'yan mga kabunyog. Hmm, tuloy pa ba ang kaso kay Joel Villanueva? O 'yan ang tanong ano, o wala na 'yon? Inariglo na ba ang kasong ito? 'Yun ang tanong ng ating mga kababayan. Ah, mga kabunyog, um itong kasong ito, una na kasi itong inanunsyo ni, ah, ni Ombudsman Boying Rimulya noong May 24 yata 'yon mga kabunyog. May 24, sabi ni ni Ombudsman Boying, kasong plunder laban kay Senator Joel Villanueva posibleng isampa sa loob ng 2 linggo. Sinabi yan ni Ombudsman Boying Rimulya noong May 24. May 24 yan. Anong petsa na ngayon? July 2 na. Wala pa ring naisasampang kaso kay Joel Villanueva. Plunder ang kaso niyan. Pareho rin yan kay Jinggoy. Actually, magkasabay na inimbestigahan yung kaso ni Jinggoy Estrada at saka ni Joel Villanueva. Magkasabay yan. Kaya lang, ang sinabi noon ni Ombudsman Boying Rimulya, si Jinggoy Estrada tapos na. May 28, ipa-file na ang kaso kay Jinggoy Estrada. Pero dun day kay Joel Villanueva, mga 2 weeks pa daw yan. Pero, ano na daw yan? Finishing touches na. Pina-finalize na yung kaso. Pero ready for filing na rin. Mga 2 weeks. Bigyan daw ng 2 weeks. Yan yung sabi. Hi, Kabunyog Nilma Alba Presquito, Kabunyog Lito M, Dandan, Alexander Tolentino, kumusta po kayo? So yan ngayon mga kabunyog ang medyo pinag-uusapan ngayon. So ano na bang mangyari? Wala na ba yung kaso kay Joel Villanueva? Dahil ba lumipat na siya sa grupo ng mayorya, dun sa grupo nila Gatchalian at sa kanila Soto Lacson? So kakalimutan na ba ang kaso sa kanya? Ang latest diyan, tinanong si Ombudsman Boying, ito ang update niya. Sabi niya, hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ. So, we have to conduct our own. Yan. Anong ibig sabihin? Ang kaso ni Joel Villanueva at sa kanila ni Bunuan at saka ni Jingo Estrada, lahat yan dumaan sa Department of Justice. Ang nagsagawa ng preliminary investigation ay ang Department of Justice. Sa preliminary investigation na sinagawa ng Department of Justice, ang ginawa ng ombudsman, kasi napakarami ng kaso ang hinahawakan ng ombudsman, dineputize na ng ombudsman ang DOJ na ito na yung magsagawa ng preliminary investigation. Ang tawag doon, deputization. Dineputize. Ibig sabihin, anuman ang maging findings ng DOJ sa preliminary investigation nito ay ipapasa sa ombudsman. Ang gagawin ng ombudsman, it's either i-adapt yung findings ng preliminary investigation ng DOJ o hindi. Or pwede naman talaga itong sinabi ni Ombudsman Boying, hindi nila tatanggapin pero magsasagawa uli sila ng preliminary investigation. Hindi naman talaga obligado ang ombudsman na kung ano man yung findings ng DOJ, yun din ang kanilang i-adapt. Hindi naman obligado. Pero karamihan naman, kadalasan naman, yung preliminary investigation na sinagawa ng DOJ ay ina-adapt na ng ombudsman. Pag ni-review ng ombudsman, halos wala na rin silang nakikitang problema doon, ina-adapt na ng ombudsman. Tapos ipa-file na ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Yun ang nangyari kay Jingo Estrada. Yung kaso ni Jingo Estrada, ang nagsagawa ng preliminary investigation noon, Department of Justice. Kasabay ng preliminary investigation kay Manny Bunuan at saka kay Joel Villanueva. Kaya lang,
nung pinadala na ng DOJ sa ombudsman, mas nauna kaagad na kinaso ng DOJ ay ng ombudsman si Jinggoy. Kasi ready na daw eh. O, bigyan pa daw ng 2 weeks itong si Joel Villanueva. Sabi ni Ombudsman Rimulya. Yan yung sinabi niya, no? Kasong plunder laban kay Senator Joel. Posibleng isampa sa loob ng 2 linggo. Ang problema ngayon, after 2 weeks, hinagbago ng stand na ngayon ang ombudsman. Sabi na ngayon ng ombudsman, hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ. So you have to conduct our own. So anong ibig sabihin ng we have to conduct our own? Magsasagawa uli ng preliminary investigation ang ombudsman sa kaso ni Joel Villanueva. So ipafile na ba ang kaso ni Joel Villanueva? Hindi. Hindi. Kasi yung findings ng DOJ hindi inadapt ng ombudsman. Hindi tulad nung findings ng DOJ sa kaso ni Jinggoy sa Kanimani Bunuan. O yan mga kabunyog. Sa case ni Joel Villanueva, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi sila kumbinsido. Kailangan pa nila, hindi naman, ang ibig sabihin nito mga kabunyog hindi naman ibig sabihin na na-dismiss na yung kaso ni Joel Villanueva. Tuloy pa rin. Pero hindi pa muna ipafile sa Sandigan Bayan. Nandyan pa rin yung kaso pero pag-aaralan uli ng ombudsman. Ano ang posibleng mangyari? Ito ang mga posibleng mangyari. Posible na ang maging resolusyon uli ng ombudsman ay as is. Ibig sabihin, tuloy pa rin, plunder, malversation, tuloy. Pwede yon. Pero pwede rin na sabihin, hindi, wala na. Walang matibay na ebidensya laban kay Villanueva. Dismiss. Or pwede rin ganito. Tuloy ang kaso pero sa plunder wala. Sa malversation mayroon. Bailable. Bailable, pwede yun. So ibig sabihin, pwede pa rin magkaroon ng kaso si Joel Villanueva pero bailable na lang. Pwede yon. Or pwede pa rin na tuloy ang kaso, plunder. Pwede din yon. Or wala ng kaso. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang aabangan natin. Ano kaya ang maging desisyon ng kaso ni Joel Villanueva? Inariglo nga kaya? Kayo nang mag-isip niyan. Saka na lang natin pag-usapan. Sinasagot ko muna yung tanong na ano na bang update sa kaso ni Joel Villanueva. Mga kabunyog, mga kabayan. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.